Hollywood TV. Hindi doon nagtatapos, Beatrix. Maingat niyang sabi, habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng mukha ko. Humigpit ang yakap niya sa akin, dinudurog ako sa matitigas na kalamnan ng dibdib niya hanggang sa halos hindi na ako makahinga. He was holding me possessively, fearing na makatakas ako kung may pagkakataon. Bumibigat ang paghinga niya, lumakas ang tibok ng puso niya. Nahihirapan siyang sabihin ang mga susunod na salita sa bibig niya. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, inihanda ang aking sarili para sa panibagong alon ng nagngangalit na sakit, habang ang mga salita sa wakas ay umusbong ng malaya, na nagparamdam sa akin ng masakit sa katotohanan. Sa araw ng ating 5th wedding anniversary, humingi ako ng divorce. Nabasag ang boses niya nang sabihin niya ang mga huling salita. Akala ko handa na akong harapin ang masakit na katotohanan. Nagkamali ako. Walang makapaghanda sa akin para sa balitang iyon. Ang malupit na katotohanan ay hiniwa sa akin na parang bakal na kutsilyo. Ang pagkawala ng aking daughter ay imposibleng hindi mabata at ang marinig ang lalaking mahal ko na nagsabing tinapos niya ang aming pagsasama ng 5 taon ay hindi kapani-pani walang mahirap paniwalaan. Is there someone else that time, Gabriel? Matapang kong binitawan ang mga salita at itinulak ko siya palayo hanggang sa makawala ako sa mahigpit niyang pagkakahawak. Ang nagsusumamong titig niya ay nakalok sa akin, he looked hesitant na parang natatakot na baka mas masaktan ako sa sagot. Pero duda ako kung may mas masakit pa sa marinig niyang sinabi kung paano nawala ang panganay naming anak. Iyan ay isang uri ng sakit na nag-iiwan ng peklat habang buhay. Oo, pag-amin niya. Ang tanging pagpipilian niya ay ang magsabi ng totoo. Gaano man kahirap at nakakasakit ng puso ang katotohanan, dapat nating harapin itong dalawa, ito ay magpapalaya sa ating dalawa. Si Angela ba? Oo, nanghihinayang niyang sagot. Gumalaw ang mga braso niya para hawakan ang mga braso ko. Nang pumiglas ako ay hindi na niya ako muling hinarap. Sa halip, dahan-dahang bumaba ang mga kamay niya sa tagiliran niya. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Bakit, Gabriel? Hindi ba ako sapat? Tinapunan ko siya ng isang nakamamatay na sulyap na maaaring hiwa-hiwain siya gamit ang kanilang gilid. Sana'y patay na siya sa sandaling iyon, ngunit mas mabuting buhay pa siya. Hindi niya mababayaran ang kanyang mga pagkakamali kung siya ay isang malamig at walang buhay na bangkay. Ang naiisip ko lang ay ang saktan ka that time, the way you hurt me. I want you to feel how painful it is to be cheated. Para sa akin, nakakaganti lang ako. Pero hindi kita niloko, putol ko, pinandilatan siya ng galit. I didn't know the truth that time, I'm so sorry. Napalunok siya ng bukol sa lalamunan bago nagpatuloy. Sumagi ito sa isip ko hindi lang ako ang naghihirap. Siya rin ay emosyonal na pinahirapan tulad ko. Pero that time naisip ko niloko mo ako. I was too desperate to have my revenge to even think. Dagdag niya. This time umiwas siya ng tingin para hindi ko makita ang nangingilid na luha sa gilid ng mga mata niya pero huli na, nakita ko na. How many times did you cheat, Gabriel? Gusto kong marinig ang totoo. Napaatras ako sa takot na abutin niya ulit ako, at pinulupot ang mga braso ko sa ilalim ng dibdib ko para painitin ako laban sa malamig na simoy ng hangin sa gabi. I only cheated once, Beatrix. Believe it or not, and it's with Angela. And that's the greatest mistake I ever made. Hanggang ngayon binabayaran ko ang price. Yung mga babaeng dinala ko sa bahay, hindi ako romantically involved sa kanila. Hire ko lang sila para magalit ka sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa kwarto ko. Nang matiyak kong humiga ka na sa iyong kama, pinadala ko sila sa bahay. I feel so cheated that I didn't realize I'd been a fool. Fool, that's an understatement, Gabriel. You're a jerk, an asshole, a chauvinist pig, an evil villain, and a selfish moron. Sinabi ko ang mga salita sa isang nakakagulat na kalmado na paraan. Medyo kumalma ang emosyon ko, at mas kalmado na ako kaysa kanina. Nakalimutan mo, a cheating bastard. Dagdag niya nang tumahimik ako. Tumango ako. Oo, ganun din. Lalong bumalot ang katahimikan sa balcony. Inilipat ko ang tingin ko sa madilim na kalangitan, at napansin kong walang bituin ngayong gabi. Tanging ang buwan na may maputlang liwanag ang pinalamutian sa kalangitan at hindi ito sapat para tulungan akong iangat ang aking kalooban. Ang nakapanlulumong kapaligiran ay nagpapalala sa aking kalooban. Ramdam ko ang bigat ng titig niya sa balikat ko, pero hindi ako kumibo para lingunin ang kinatatayuan niya. Ang gusto ko lang ay mahalin ng panandali ang katahimikan habang dahan-dahang hinihigop ang mga sinabi niya sa akin. Napag-isipan ko na ang buhay ay naging hindi patas sa aming dalawa o sa halip ay ang mga tao sa paligid namin na naging lubhang hindi patas. I was too damn young when I met him and he was too damn mature na hindi natuloy ang kasal namin.
Katulad ng ilang bigong kasal, kami ay naghiwalay. Maaari kong ipagpatuloy ang pagkamuhi sa kanya ng walang hanggan, ngunit nagdududa ako kung may maidudulot ito sa akin. Totoo, sinaktan niya ako at dinurog ang puso ko pero nangyari na ang lahat sa nakaraan ngayon. Hindi ko siya mapapatawad ngayon, ngunit marahil ang oras ay maghihilom ng lahat ng mga sugat at ito ay gagawa ng daan patungo sa pagpapatawad balang araw. Beatrix. Tumawag siya. Nang hindi ako lumingon ay lumapit siya, "Please look at me." Bulong niya, malumanay ito na kahit ang pinakamatigas na bato ay kayang tunawin sa masuyong init. Ang malambing niyang tono ay ginawa ko ang sinabi niya. Inilipat ko ang tingin ko sa direksyon niya. Natagpuan ko ang aking sarili na nakatitig ng diretso sa isang pares ng katangi-tanging asul na mga mata na tila nababasa mismo sa aking kaluluwa sa paraang hindi nagagawa ng iba. Alam kong hinding-hindi mo ako mapapatawad pagkatapos ng katotohanang narinig mo ngayong gabi. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa aking mga braso hanggang sa dumulas ito pababa upang makuha ang aking mga kamay. Nagulat ako nang makita ko ang mga kamay ko na nakapulupot sa kanya na hindi ko naisip na tanggalin. Masyadong nagulat para makapag-react. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang mga tuhod sa sahig. Isang gulat na sigaw ang kumawala sa aking mga labi nang hawakan niya ang aking mga daliri, at idiniiniyon sa kanyang malambot at mainit na labi. Napatayo ang mga balahibo sa batok ko dahil sa kilos. Natigil ang aking paghinga. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, Monica, bumulong siya. Isang luha ang dumausdas sa kanyang pisngi. Inabot ako ng malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na hindi mahulog sa isang hikbi na nakakasakit ng puso. God knows I never stop love you even for a second. Hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Patuloy kitang mamahalin hanggang sa aking huling hininga. Alam kong wala kang nararamdaman para sa akin. Naiintindihan ko na galit ka sa akin. I deserved it. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na kung anuman ang nangyari sa nakaraan ay pinagsisihan ko na ang lahat. Sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Humigpit ang mga daliri ni Gabriel sa aking mga daliri habang unti-unting pumatak ang mga luha sa kinis ng kanyang pisngi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at napalunok ng bukol sa lalamunan ko habang hinihintay siyang magpatuloy. I know that time will come and you will find the right guy for you. Ngumiti siya pero bahagya itong umabot sa mga mata niya. Medyo nanginginig pa ang labi niya, hindi kita pipigilan dahil wala akong karapatan. Sino ba naman ako para hindi ka payagan na sumaya? At pagdating ng panahon na iyon isa lang ang hiling ko sa iyo. Please huwag na huwag mong ilayo sa akin si Faith Viena. Papatayin ako nito kung gagawin mo. Please allow me more time to spend with her. She's the only one I've got now. Gabriel. Please, gagawin ko ang lahat, wag mo lang siyang ilayo sa akin. Hindi ko siya ilalayo, Gabriel. Please take my word that I will allow you to be her father. Please don't fear, I will never break my promise. Bigla siyang bumangon mula sa pagkakaluhod sa sahig, at hinila ako sa kanyang mga braso. Salamat, bulong niya, hinalikan ang tuktok ng ulo ko. Kinagabihan ng magtiptoed ako pabalik sa aking kwarto ay natutulog na si Faith Viena sa kanyang crib. Nakatulog na rin si Elisa. Nakahandusay siya sa kanang bahagi ng kama, may librong binabasa pa rin sa dibdib niya. Siguradong nakatulog siya habang nagbabasa. Nakapatay na ang chandelier na nakasabit sa kisame. Ang maputlang liwanag mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa silid. I kissed my daughter goodnight at marahang umakyat sa kama. Nagpapasalamat ako nang hindi gumalaw si Elisa nang tumabi ako sa kanya. Hinila ko ang kumot palapit sa dibdib ko at pumikit ng mariin. Lumipas ang mga minuto ngunit ayaw pumasok ng tulog. Nakahiga ako ng malapad habang nakatitig sa puting kisame. Hindi ko makalimutan kung paano lumuhod si Gabriel sa harapan ko, habang nagsusumamo na sana ay ipagpatuloy niya ang pagiging ama kay Faith Viena. Hindi ko makalimutan ang sakit at pighati na kumikinang sa kanyang mga mata. Talagang mahal na mahal niya ang anak namin. Naramdaman ko ito. Nang humingi siya ng tawad, naramdaman ko ang nag-uumapo na sinseridad niya. Natunaw ang pader ng yelo na itinayo ko sa paligid ng puso ko habang nagmamakaawa siya, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. First time ko siyang nakitang umiyak ng malapitan. Hanggang ngayon ang alaala ng pag-iyak niya ay dinurog ang puso ko sa 1,000,000 piraso. Sa oras na handa na ako, matututo akong patawarin siya sa mga bagay na nagawa niya. Pinunasan ko ang mga luhang dumausdat sa pisngi ko gamit ang mga palad ko. Pumikit ulit ako, this time nakatulog na talaga ako. Makalipas ang 1 linggo. Naagaw ng pansin ko ang malakas na pagtunog ng telepono sa ibabaw ng study table. Napabuntong hininga, ibinaba ko ang reviewer sa ibabaw ng iba pang academic books na tinapos ko mahigit 1 oras na ang nakalipas at inabot ang telepono. Iniwan ko ang aking upuan at pinindot ang answer button pagkatapos maingat na sumulyap sa screen. Papa Alexander's calling. Agad na napawi ang pagkunot ng noo ko. Nagliwanag ang diwa ko. 1 linggo na ang nakalipas simula nung huli kaming nag-usap ni Papa. Namiss ko siya ng husto.
Nakakatuwang marinig muli ang boses niya. Kamusta ang interview mo kahapon, Beatrix? Nai-imagine ko si Papa na nakatayo sa terrace na may hawak na telepono, ang mga mata ay gumagala sa ibaba ng hardin. Namiss ko bigla ang Gonzales Mansion, sana nandun ako. It went well, Papa. Masayang sagot ko. Inilibot ng aking tingin ang mga librong maayos na nakaayos sa mga shelves ayon sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto. Tinanong ng principal kung kamag-anak ko ba si Clarissa Gonzales. Nagulat siya nang sabihin ko sa kanya ang totoo, ilang sandali pa siyang nakasagot nang nakarecover siya, sinabi sa akin ni Mrs. Foster na kamukhang-kamukha ko si Lola. Tumawa si Papa, natutuwa siya sa iniisip. Akala ko sinabi niya sa iyo na pipigain niya ang leeg ko sa susunod na magkita kami. Ang mga salita ay sinabi higit pa sa isang pahayag, kaysa sa isang tanong. Iyon ang sinabi niya, Papa. Sagot ko na nagtataka. Ramdam ko na pinipigilan niyang ngumiti. Close family friend ba si Mrs. Foster, Papa? Hindi ko pa naririnig na binanggit mo siya. Lumapit ako sa floor-to-ceiling na mga bookshelf sa dingding, pinagmasdan ang napakaraming seleksyon ng mga romance books. Isang makapal na bigkis na may asol na langit na gulugod ang nakahuli sa aking naliligaw na mga mata. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang matawagan ako ng pangalan ng author. Isang magandang libro ng paborito kong author, babasahin ko ito mamaya. Dahil abot kamay ko ito, maingat kong inilabas ang libro at inilagay sa ibabaw ng study table. You'll be reading you later, baby, I thought to myself, patting the book before give my undivided attention to Papa explaining Mrs. Foster is a relative. Mrs. Foster was more than a family friend, Beatrix. She's my distant cousin, that makes her your aunt. Mrs. Celine Foster's middle name is Gonzales. Kaya't sinasagot nito ang aking tanong kung bakit may kaunting pagkakahawig si Mrs. Foster sa Lola. Namumukod tangi ang magagandang aristocratic features ng Gonzales and it's not difficult to spot the resemblance. She's so nice to me, Papa. She even agreed to keep my identity a secret until the family lawyer changed my real name into Beatrix Gonzales. I'm glad she did. I'm sure she will protect your identity. Mrs. Foster had been running the university for over a decade now. Kung sakali, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang Harvey University ay pagmamay-ari at itinatag ng Gonzales. Harvey naman pangalan ng aming lolo sa tuhod. Sobrang pinahahalagahan niya ang edukasyon kaya naman nagtayo siya ng isang malaking university na nakatutok sa building career. Muntik ko nang mahulog ang phone ko sa makintab na sahig. Iyon ay isang malaking surprise, ilang sandali pa bago ako nakapag-react. Kung ganon ang kaso, Papa, bakit kailangan kong ilihim ang tunay kong pagkatao? Gusto kong makita ng mga tao ang totoong ikaw, Beatrix. Ipakita sa kanila kung ano ang mayroon ka at humanga sila sa iyong katalinuhan. Kahit sino ay maaaring mahalin ang rosas ngunit ang isang dakilang puso lamang ang makakasama ng mga tinik. Ibig kong sabihin, gusto kong magustuhan ka ng mga tao, kung ano ka at hindi dahil ikaw ay si Beatrix Gonzales, isang mayaman, magandang heiress mula sa isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Cordova. I know you want what's best for me, Papa. I understand now. Salamat, naliwanagan ako, Papa. Sagot ko at tumingin sa salamin na nakasabit sa dingding at na-realize ko ang malawak na ngiti sa labi ko. 30 minutes pa kaming nag-usap ni Papa sa telepono. Nagtanong siya tungkol sa latest progress in school, and I told him na may entrance exam ako bukas. He told me good luck and I can do it. Masyado siyang excited na nagtanong tungkol kay Faith Viena at sinabi ko sa kanya na masyadong inispoil ni Madam Stella ang apo niya. Si Faith Viena ay ginagawang abala si Madam Stella sa pamamagitan ng pananahi ng mga damit ng baby na may mga cute na disenyo. Isipin ang pagiging isang baby at ang pagkakaroon ng pinakamatagumpay na fashion designer sa mundo na tahiin ang iyong mga baby clothes. Napakaswerte talaga ng anak ko. Tinanong ko si Papa kung kumusta ang mga brothers ko at kung ano ang inaasahan kong sasabihin niya. Ang 8 kapatid ko ay abala sa trabaho at wala sila sa bahay ngayon. Ang mga kapatid ko ay abala sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya. Maging si Lola na bihirang lumabas ng bahay ay wala sa mansion ngayon. Maaga siyang umalis ng bahay at pumunta sa bahay ng kaibigan. Huminga ako ng malalim. Siguradong malungkot ang mansyon ngayong wala si Faith Viena. Ako ay nagdurusa sa parehong tugma ng melancholia mula sa malayo sa bahay. Tumirit ang swivel chair nang masabsob ako dito. Inilagay ko ang aking telepono sa ibabaw ng mesa at minasahe ang aking bahagyang kumikirot na mga templo habang nakasubsob sa malambot na unan sa aking likuran. Medyo sumakit ang aking mga templo sa pamamagitan ng walang tigil na pagbabasa ng maraming oras. Kailangan kong mag-review, bukas na ang exam ko. Ayokong makakuha ng mababang marka, nakakahiya. Marahil, kailangan ko ng maikling pahinga. Sabi ko sa sarili ko habang minamasahe pa rin ang noo ko. Kagabi halos hindi ako nakatulog. 3:00 na ng madaling araw nagising si Faith Viena, isa pa iyon sa dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ko ngayon. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig.
Bago ito bumukas ay dumiretso ako sa swivel chair. Pumasok ang isang katulong na naka-uniform. Miss Beatrix, may bisita ka. Kumunot ang noo ko sa pagkalito. Bisita, wala akong malapit na kakilala dito sa Britanya. I wonder kung sino yung bisita. Marahil ito ay isang pagkakamali. Nagbigay ba ng pangalan ang lalaki? Tumango ang katulong. Yes, Miss Beatrix. Siya daw si Mr. Marcos. Oh, tatanggapin ba natin siya sa bahay, Miss Beatrix? Kung ayaw mong mag-entertain ng bisita, sasabihin ko sa kanya na wala ka sa bahay. Oh, he's a family friend. Pakisabi sa kanya bababa na ako. Serve him tea or coffee please, sagot ko nang makabawi ako. I will, Miss Beatrix. Tumango ang katulong bago siya nagmadaling pumunta sa pinto at isinara iyon sa likod niya. Laking gulat ko na alam ni Marcos kung nasaan ako. Siguro tinanong niya si Papa tungkol sa akin. Nang makaalis na ang katulong ay dali-dali kong binitawan ang upuan ko at lumipat sa salamin. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri at itinali ito ng mababang naka-ponytail sa likod ko. Nang medyo kontento na ako sa itsura ko, huminga ako ng malalim, naglakad papunta sa pinto, at nagmamadaling lumabas. Sa sobrang abala sa mga iniisip ko, hindi ko napansin na gumagalaw si Gabriel papunta sa library. Nabangga ko siya, nauntog ang ulo ko sa matigas na kalamnan ng dibdib niya. Sorry, hindi kita nakita, bulong ko. Nang iangat ko ang ulo ko sa kanya, nakita kong matamang nakatingin siya sa akin with the unusual expression on his handsome face. Siya ay tumingin bilang gwapo gaya ng dati. Basa pa ang kanyang makinis na buhok, maayos itong nawalis patalikod. Umaamoy mula sa kanyang katawan ng musky na amoy ng aftershave, sabon, at fabric conditioner. Kailangan kong labanan ang pagnanais na ipikit ang aking mga mata habang ang kanyang makalangit na pabango ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong. Ang bango niya ay perpekto. Gusto kong ibaon ang ulo ko sa leeg niya, at malanghap na lang ang bango niya buong araw hanggang sa mabusog ako sa kanya. Sa kasamaang palad, iyon ay halos imposible. May bisita akong dadalawin. Walang suot na plain white t-shirt si Gabriel. Sa halip, nakasuot siya ng red shirt na may tribal designs. He looked good sa white pero he looked even better siya sa red. Sa ibaba, nakasuot siya ng itim na maluwag na jogging pants. Maganda ang itsura niya sa kahit anong suot niya. Maaari siyang magsuot ng mga punit-punit na damit, at kaya pa niyang dalhin ang mga iyon ng may dignidad. For the first time, I became aware na may hawak siyang 3 makapal na libro sa kanyang mga kamay. Hindi kasi siya nakapunta sa library kanina dahil namamasyal siya sa garden kasama ang anak namin. Baka inilayo sa kanya ni Madam Stella si Faith para magkaroon siya ng sapat na oras para mag-aral. Mag-e-entrance exam na kaming dalawa bukas. Ang iyong bisita ay naiinip na naghihintay sa iyo. Bumaba ka na, sigurado akong ayaw mo siyang patuloy na naghihintay. Oo naman, nahihiyang sagot ko. Hindi ko pinansin ang tibok ng selos na akala ko ay nakita ko mula sa kanyang tono. Malamang imagination ko lang yun. Wala na siyang sinabi pa. Sa halip, dumiretso siya sa library nang walang tunog. Iniisip ko kung galit ba siya o isang bagay. He appeared calm and composed pero ramdam kong wala siya sa high spirit. Nagkibit balikat ako at mabilis na naglakad papunta sa hagdanan matapos marinig ang pagsara ng pinto sa likod. Umupo si Marcos sa sofa nang makarating ako sa living room. Nang makita niya ako, biglang lumiwanag ang mukha niya. Binigyan niya ako ng isa sa kanyang nakakasilaw na mga ngiti, na nagpapakita ng perpektong set ng malaperlas na puting ngipin. He looked good, but not as handsome as Gabriel, sabi ng isang parte ng ulo ko. Totoo, si Marcos ay gwapo, halos hindi mapaglabanan na kaakit-akit, ngunit may isang bagay sa kanya na nakikita kong kulang, pero hindi ko masabi. Pero kapag kasama ko si Gabriel, parang wala na akong kailangan. Parang nahuhulog ang lahat kapag kasama ko siya. Beatrix, I'm happy to see you, sabi ni Marcos. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Umalis na siya sa kinauupuan niya at mabilis na kumilos para lapitan sabay halik sa pisngi ko bago pa man ako makatalikod. May dala siyang bouquet ng fresh flowers at mabilis na binigay sa akin. Thank you Marcos, bulong ko. At dito na po, nagtatapos ang part 37 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.